7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon, at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Faraon na payagan na kayong umalis ng Egypto. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Faraon, at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Egypto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Egypto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Egyptyo na ako si Yahweh. Kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Egypto ang mga Israelita." At ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Faraon. Ang tungkod ni Aaron. Sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at magiging ahas iyon." Nagpunta nga sila sa Faraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito, at naging ahas ang tungkod. Kaya ipinitawag ng Faraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero, at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan, ay ipinagayang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit ang mga ito'y nilulo ng tungkod ni Aaron. Gayunmay, nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron, gaya nun sinabi ni Yahweh. Ang unang salot. Naging dugo ang tubig. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Nagmamatigas ang Faraon. Ayaw pa rin paalisin ng mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mo sa kanya ang ganito, Pinapunta ako rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mo umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin sumunod. Ngunit tiyak nakikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig, at mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Egyptyo ang tubig nito." Idinugtong pa ni Yahweh, "Pagkatapos, sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Egypto. Ang lahat ng tubig sa ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga bati at tapayan." Ginawa ni na Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya't hindi mainom ng mga Egyptyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Egypto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Egyptyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang painggan sina Moises at Aaron, tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila ay hindi pinansin ng Faraon. Umuwi na lang ito sa palasyo. Samantala, ang mga Egyptyo ay humukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Ang ikalawang salot. Ang napakaraming palaka. Kabanata 8. Pagkaraon noon, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon, sabihin mong itong pinasasabi ko. Payagan mo nang umalis sa mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ng buong Egypto. Pupunuin ko ng palaka ang ilog Nilo. Papasukin ng mga ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at lahat ng Egyptyo.
gayon din ang inyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan nito. Sinabi pa ni Yahweh, sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod, gayon din sa mga kanal at ng mga lawa upang mapuno ng palaka ang buong Ehipto. Ganoon nga ang ginawa ni Aaron. Umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya. Sinabi ni Moises, karangalan kong malaman kung kailan ninyo nais na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala na ang mga palaka, maliban ang mga nasa ilog. Bukas kung ganoon, sabi ng Faraon. Matutupad po ayon sa inyong sinabi, para malaman ninyo na walang kapantay ang Diyos naming si Yahweh. Mawawala mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moises at Aaron. At tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moises na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Faraon. Tinugon naman siya ni Yahweh. Namatay lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunton ng mga Egyptyo ang mga patay na palaka at umaalingasaw ang baho nito sa buong Ehipto. Ngunit nagmatigas muli ang Faraon nang ito'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Ang ikatlong salot, ang mga niknik. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan. Ngunit hindi nila ito nagawa. At ang mga tao at hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, Diyos na ang may gawa nito. Ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Faraon. Hindi rin siya nakinig kina Moises at Aaron, tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ikaapat na salot, ang mga langaw. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umaga, hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Mapupuno ng langaw ang mga bahay ng mga Egyptyo, pati ang lupang kanilang lalakaran. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ni isa mang langaw para malaman niya akong si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupaing ito. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan. Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh. Tumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Faraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto. Dahil dito'y nasalanta ang buong bansa. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto. Sumagot si Moises, hindi po maaaring dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Egyptyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paaraang kasuklam-suklam sa kanila. Tiyak na babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po'y maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang kami maghahandog kay Yahweh tulad ng utos niya sa amin. Sinabi ng Faraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong masyadong lalayo, at ipanalangin din ninyo ako. Sumagot si Moises, pagalis ko po rito ipapanalangin ko kay Yahweh na alisin sa inyo ang mga langaw
gayon din sa inyong mga tauhan at nasasakupan. Ngunit huwag na ninyo kaming dadayain, huwag ninyo kaming hahadlangan sa paghahandog namin kay Yahweh. Umalis si Moises at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh at umalis sa mga langaw. Walang natira ni isa man. Ngunit nagmatigas pa rin ang Faraon. Hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita.